Sa patuloy na pagsisikap ni Brigadier General Ricky Bunayog, commanding officer ng 602 27 Lost Firearms ang sinuko sa ilalim ng Small Arms and Light Weapon SAL Program Pikit North Cotabato bilang bahagi ng patuloy na pagsumisikap na isulong ang kapayapaan na seguridad na isinagawang printitasyon at opisyal na turnover lost firearms noong kumakailan taon kasalukuyan sa quarter mismo ng 40 Infantry Magiting Batalyon sa Barangay Latingan, Pikit North, Cotabato. Pinangunahan mismo ang aktibidad ni Lieutenant Colonel J. Dumangan, commanding officer ng 40 IB sa pakipagtulungan ng 602 Infantry Brigade na pinangungunahan ni Brigadier General Ricky Bunayog. Bahagi ito ng Small Arms Light Weapon SAL Program. Layunin mabawasan ang prinsesya ng mga hindi lisensyadong baril at makipagtulungan at mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa nalalapit na alalan at kapayapaan sa lugar na dating apektado ng kaguluhan. Sa patuloy na kampanya na umabot ng 27 lost firearms at tinurn over mula sa municipality ng Tugunan, New Accredited SG Valve. 17 naman ang formal na sinuko sa unit na formal na tinanggap ni Brigadier General Ricky Bunayog na ginanapan ng seremonya. Dalawang individual ng dating kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter ay voluntaryong sumuko sa ng kanilang mga baril na formal na dumalo sa aktibidad na pinagkalooban ng kabuhayan, kinabibilangan ng bigas at pinansyal at ayuda bilang bahagi suporta SAL program. Sa kanyang mensahe, suporta binigyan din ni Brigadier General Ricky Bunayog ang kaalagaan ng pakipagtulungan sa pag-aabot ng matagalan kapayapaan at kapayapaan ay kaunlaran at kaugnay sa bawat baril na sinuko ay simbolo ng tiwala at isang akbang tungo sa mas ligtas at matatag na komunidad. Anya ni Brigadier General Ricky Bunayog, dinaluan ang aktibidad ng ilang sa mga pangunahing opisyal kabilang Honorable Sumulong K. Sultan, Municipal Mayor ng Pikit, Police Colonel Gilberto Tuson, Provincial Director ng Cotabato CCPPO at Police Colonel Christian Sabandal, Chief ng Police Station ng Pikit North, Cotabato. Ang pagsuko ng mga baril at muling pagbabalik loob ng mga dating umahawak nito ay patunay na patuloy na ang pangudat ng para sa kapayapaan sa lugar ng 40 Infantry Magiting na pakipag-ugnay sa ayansa na pagpapatupad ng batas na lokal na pamahalaan at katuwang ang kapayapaan na mananatili tapat at ikain na isulong ang kapayapaan at katatagan na nasasakupan ng operasyon dahil na rin sa nalalapit na eleksyon upang ligtas ang ating mga kababayan at pag-aanda nitong ating Brigadier General Ricky Bunayog na makapili ng tamang iboto ang ating mga kababayan. Inyong mapapakinggan ang kanyang interview. So, itong pagkayat na to, ang pinaka-primary na intent is mabawasan ang mga baril sa kung kanino man siya na sino man may hawak doon. Pangalawa is ipakita natin na sa dami ng baril na sinurrender ay nandoon na yung tiwala ng mga tao kaya na i-perform ng uniform service ng Army at ng PNP ang aming trabaho na panapiliin ng isa. So, kahit na nakadami na tayong surrender ngayong taon from January up to April, May 1 na pala ngayon, alam pa rin namin na meron pa tayo sa baril. So, this is a continuing effort. Tuloy-tuloy po natin na mahikayat ang ating mga kababayan i-turnover na nila ang kanilang mga baril para mas magkaroon tayo ng safe. Pahabol po, General, itong dalawang sumuko po ito, ano po ang kanila maging benepisyo sa gobyerno at kung sakali pong may mga threat sa buhay nila dahil nga sumuko ito at galing po ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, ano po ang maging pwedeng itutulong ng armed forces, General? Meron na tayong initial na support na binigay kanina sa tulong ni Mayor Sultan ng Pikit. Meron din tayong bigas na may mga parating pa. Pero merong program ang gobyerno nito, ipaprocess pa nga lang namin. So kung ano yung turnover nilang na baril, meron yan siyang certain amount na equivalent na cash. At para sa nakita naman natin na kung individual mo yun ang bigay at in kind, mawawala. Kaya ang focus natin is paano natin yan gawing livelihood para sustainable bali ang kanilang nakuhang benefits na makatulong sa kanila na makapagbagong buhay. And then kung mayroon silang ibang gaya niyan, kung mayroon na silang simulang pagpa-farm, pag-agriculture, kung ano man negosyo, ay makakatulong sa kanila long term.
Congratulations po kasi 27 firearms ito, 22 yung long firearms. At saan po itong yung ibang nabanggit niyo kanina na pwede pang madagdagan ito, General, at mga kailan man kaya ito mangyayari dito rin sa after election? Or Most likely after election. ganun ba? Kasi after dito, focus na po tayo talaga sa election efforts. Magpe-preposition tayo ng mga tropa para siguraduhin na lahat ng area meron tayong nakikitang posibleng kaguluhan or merong kunding tension ay meron tayong presence doon para makapag-react immediately. During that time, isa yan sa mga effort din ng ating tropa na kausapin ng ating mga barangay, kayatin na kung anong nakikita nilang may mga baril na nandyan ay turn over na. Para unang-una, makakatulong para maging safe ang ating conduct ng election, and long term is yung buong pamayanan, buong community will be able to have that environment safe ang katatao gumagalaw. Sa tingin nyo po, ito na ba yung isa po doon sa ginanap na pumunta po sa inyong 602 na mga mayor at pag-usapan itong peace forum kung saan po yung mga leader at ito na ba yung bunga ng inyong pinaghirapan maging doon po sa Putawato restaurant na nandun po yung mga mga opisyalis din. Ito, kasama na ba ito sa inyong pinaghirapan niya? Kasi yung although meron ng nabuo na special geographic area na under sa bar, ang kinonsider pa rin nila na tinatawag nila na mother municipality ay ang mga original na munisipyo ng Cotabato. So dito sa Pikit, ang mother ang mga part ng Pikit, mga barangay na nagiging part ng SGA ay tatlo. Malibigaw, Tubunan, and Igawasan. So just like any other organization na bago pa lang nabuo, may mga birth pains. Marami pa silang mga dapat ayusin sa employment, sa paano patakbuhin ng organization. Kaya karamihan sa kanila pumupunta pa rin sa Pikit, doon humingi ng advice, tinutulungan ni Mayor. And of course tayo sa Army at sa PNP, isa din yan sa part ng ating effort na matulungan natin sila, especially sa aspect ng peace and order. Kasi as we all know, ang pinaka-foundation talaga ng development ay peace and security. So pinaparamdam namin sa kanila na while nag-start sila, minubuo pa nila yung organization, pati yung pag-normalize yung anuman ang dapat trabaho ng kada agency. Nandyan ang Philippine Army at Philippine National Police para umalalay, tutulong, to ensure na sila habang gumagalaw ay peaceful. And meron pa rin talagang mga challenges na hinaharap pagdating sa security. May mga rido pa din, community-based violence. Meron pa din crime na minsan ay shoot or resulta ng mga naunang mga pag-aaway. Tinututukan po natin yung partnership with the PNP and the NGA para mahikayat ang lahat ng tao na huwag nang idaan kung meron mang pagkakasala or meron mang problema doon sa dalawang party. Iasa, sundin po natin yung justice system ng ating gobyerno. Huwag na natin idaan sa ating mga tama, lalo na yung pumatay. Parking walls po at pagingkayat doon sa makakaliwang grupo at katulad nitong sumuko na Bangsamoro Islamic Freedom Fighter na magbalik loob na ang pamunuan ng 603 sa ilalim ng inyong pamumuno ang ating general na magiting ay taandang tumulong sa kanila, General. Brother Docs and sa inyo na lahat nandito ngayon, ang 602 Brigade ay consistent na nag-extend ng aming invitation sa lahat ng mga gusto magbalik loob. Pinakita namin sa kanila hindi lang actually sa BIFF, sa mga Dawla Islamia, yung mga lawless elements, hindi pa sa ating mga NPA, former NPA members na magbalik loob para maraming programa ng gobyerno na pwede natin i-extend sa kanila. Yung mga nauna nga, merong
nagbalik loob na may sakit. Inuklit natin yan, dinala natin sa ospital. Tinatulungan natin, tumulong din natin yung mga mayor, including sa province level, para madala sila sa ospital at mabigyan kagad ng paunang lunas. Thankfully, nakalabas na rin yung pinaka-recent natin. Yung iba naman na mga brothers natin from dito sa may Pawasana area ay binibigyan po natin talaga ng livelihood kasi yan man yung reason, karamihan ng reason bakit nagdala ng baril at gumawa ng medyo hindi krimen. So, tawagin na natin ng street dahil sa basic na reklamo, lack of opportunity, medyo kahirapan at yung injustice. Pero lahat po yung mga concern na yan, pinututukan namin. Kami ang nagsilbi na link between sa mga tao na yon at ang ating leadership sa munisipyo at sa probinsya hanggang sa national level para kami ang magparating sa kanila ano yung mga hinahin, mga kunting hinanakit at ano yung pwedeng magpapalong ng gobyerno. And thankfully, ang LGU ng buong Cotabato at ang SGA ay ready, has always been helpful para ma-bridge namin yung gap between sa mga nasa ground at sa mga na gustong magbalik loob at sa kanila na may hawak ng resources na pwedeng itulong sa ating mga kababayan. So, panawagan po namin is huwag po kayong magatubiling lumapit sa ating mga sundaluhan at mga kapulisan kasi kami po ay handa na tanggapin kayo. Yung mga may kaso, tutulungan pa namin yan. Mayroong amnesty program ngayon ang gobyerno na sa loob ng 2 taon kailangan mag-surrender na yung mga may kaso para tulungan namin, lalo na kung medyo may rason ang kanilang mga kaso. Meron naman po yung proclamation at meron po yung mga criteria kung paano sila tanggalin. So pagka lumapit po sila sa amin, sabihin namin sa kanila kung ano yung mga dapat nilang gawin. And of course, ang protection na dapat nilang makuha. Kasi hindi ka naman pwede mag-process kung hindi ka protected. So meron pong safe conduct pass na binibigay ng gobyerno para i-ensure na tuloy-tuloy ang kanilang effort para makabalik sa loob ng gobyerno. So I hope matulungan nyo kaming i-disseminate sa ating mga kababayan. Marami namang nakikinig sa inyo at minsan sa inyo nga nagsumbong. So feel free din po na sabihin sa amin para makapag-bridge tayo, matulungan po natin kung ano man yung kailangan natin mga kababayan. Maraming salamat. Yan po ang naging tinig ni Brigadier General Sir Ricky Bunayog dito sa 27 long firearms na sumuko, no? At itong tatlong Alpha Company at Bravo Company, Charlie Company at kinongrats niya at inyo pong nakikita.